Mga kaibigan, isa sa pinakamalupit na boksingero na ipinagmamalaki ng Pilipinas ay walang iba kundi si Nonito Donaire, na kilala sa buong mundo bilang The Filipino Flash. Pero kamakailan lang muli siyang natalo sa kanyang laban. At ngayon maraming fans ang nagtatanong, panahon na nga ba para magretiro si Nonito Donaire? Matanda na ba siya para sa boxing? Sa video na ito pag-uusapan natin ang kanyang pinakabagong laban, ang kanyang edad, ang kanyang sunod-sunod na laban at kung may pag-asa pa bang bumalik sa tuktok ang Filipino Flash. Nitong March 15, 2026 muling sumabak sa ring si Nonito Donaire sa isang mahalagang laban sa Japan. Ang kanyang kalaban ay ang batang Japanese boxer na si Rico Masuda. Ang laban nito ay isang WBA Bantamweight title eliminator. Ibig sabihin ang mananalo ay magiging mandatory challenger sa world title. Pero sa kasamaang palad para sa Filipino fans, natapos ang laban sa 8th round technical knockout matapos ihinto ng kanyang corner ang laban. Sa laban na yon, nakaranas si Donaire ng knockdown. Nagkaroon siya ng sugat sa ulo at tila hirap na siyang makasabay sa bilis ng mas batang kalaban. Dahil dito, maraming fans ang nagsabing mukhang panahon na talaga para magretiro ang isang tinaguriang The Filipino Flash. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit pinag-uusapan ang kanyang pagriretiro ay ang tungkol sa kanyang edad. Si Nonito Donaire ay 43 years old na ngayon. Sa boxing, lalo na sa bantamweight division, napakahirap lumalaban sa ganitong edad. Kadalasan ng mga boksingero sa weight class na ito ay nasa 23 hanggang 32 years old. Ibig sabihin, karamihan sa mga kalaban ni Donaire ay 10 years hanggang 15 years ang agwat sa kanyang edad. At sa boxing, malaking bagay ang bilis, reflex, stamina. Ito ang mga bagay na natural na humihina habang tumatanda ang isang boksingero. Kung titignan natin ang kanyang mga recent fights, mapapansin na nahihirapan na talaga si Donaire. Ilan sa kanyang mga huling laban nitong 2026, natalo siya kay Rico Masuda via technical knockout. Noong 2025 naman natalo siya kay Sia Tsutsumi sa split decision world title fight. Taong 2023 natalo kay Alexandro Santiago sa WBC title fight. Taong 2022, brutal knockout laban kay Naoya Inoue. Sa mga huling taon ng kanyang career, mas marami na ang kanyang talo kaysa panalo. Pero kahit ganoon, marami pa ring boxing fans ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang tapang at patuloy na lumaban kahit sa edad. Maraming nagtatanong, bakit hindi pa magretiro si Donaire? May ilang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban. Una, mahal niya ang boxing. Mahigit 20 years na siyang professional na boksingero mula pa noong 2001. Ikalawa, gusto pa niyang gumawa ng kasaysayan. Sa katunayan, si Donaire ay naging world champion sa 4 na weight divisions at naging pinakamatandang bantamweight world champion sa edad na 38. Ibig sabihin, kahit matanda na siya sa mundo ng boxing, kaya pa rin niyang gumawa ng milagro. Kahit magretiro man siya ngayon, walang duda na legend na si Nonito Donaire. Isa siya sa mga pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang ilan sa kanyang mga nagawa, world champion sa 4 na weight divisions, mahigit 43 panalo sa kanyang karera, 28 knockout wins, multiple Fighter of the Year awards, at higit sa lahat, naging bahagi siya ng golden era ng Philippine boxing kasama ang mga pangalan tulad ni Manny Pacquiao, Donnie Nietes, Brian Viloria. At kahit natalo siya sa mga huling laban, hindi nito mabubura ang kanyang mga nagawa sa boxing. Ito ang pinakamalaking tanong ngayon. Magre-retiro na ba si Donaire? Ang totoo, walang nakakaalam kundi siya lamang. Isang bagay ang sigurado, si Nonito Donaire ay hindi lamang isang boksingero. Isa siyang alamat ng Philippine boxing. Hindi mabubura ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng boxing. Kilala siya sa bawat suntok, sa bawat laban. Ipinakita niya ang tapang, disiplina at pusong Pilipino na hinahangaan sa buong mundo. Hindi lang siya kampiyon sa loob ng ring, kundi inspirasyon din siya sa milyon-milyong Pilipino na nangangarap at patuloy na lumalaban sa buhay. At kahit lumipas ang panahon, mananatili sa kasaysayan ng boxing ang pangalan ni Nonito Donaire, isang alamat na hindi kailanman kukupas. Ito ang kwento ng isang mandirigmang Pilipino. Maraming salamat sa panunood.